Lesson 4. Lección 4. Symbols and punctuation marks in Spanish. Okay? So, very useful rin ito, no? Ano ba yung mga punctuation marks sa Spanish? So, babasahin ko na lang ha, mga kasama. I know hindi nyo naman mamemorize yan lahat, no? But it's just good to know. Siguro kung may time kayo i-memorize para sa exam. Pero for now, hindi ko ina-expect na mamemorize nyo yan. Dahil ako rin mismo, hindi ko naman kabisado lahat. But it's good to review, di ba? The first one is the at symbol, arroba. Arroba. So rolled R yan, ha? Double R. Arroba. So it means at sign. So for example, sa email, di ba? For example, ang email ko is rcreyes@gmail.com. So I would say rcreyes@gmail.com. Yung mga Spanish speaker, ang pronunciation nila sa Gmail, tinanong ko sa isang native dito, ang pronunciation niya, it's either Gmail or Gmail. Ayun. So siguro tanungin niyo na lang yung mga kapatid, yung mga kakilala yung native speakers diyan kung paano nila pronounce. I think it differs depende sa region at sa country. But normally it's Gmail or Gmail. Okay? Pero I think sa pronunciation ng English maintindihan na naman nila yan. Next is punto. So that's period or tuldok. Comma ay comma or quit. Dos puntos, colon. Punto y coma, semicolon, tuldok quit, yung pala sa Tagalog, Giyon, giyon. So that's hyphen, gitling. Giyon baho ay underscore. Giyon baho. Siguiente, parenthesis. Parenthesis ay panaklong or parenthesis. Corchetes. Corchetes, brackets. Llaves, yun yung curly brackets, yung may kalubot or curve na brackets. Signo de interrogación. Again, signo de interrogación, question marks. Sa Spanish, merong inverted question mark and yung normal na question mark. Mamaya explain ko ha. Signo de exclamación. Signo de exclamación, exclamation mark. Mamaya explain ko rin bakit may baliktad na exclamation point, merong baliktad na question mark. Comillas. Comillas. Ito ay quotation mark. So, kung marinig, hindi ko alam kung naririnig nyo na yung term or yung expression na entre comillas. So, quote unquote. So, for example, may sinabi yung isang tao gusto mong i-quote and you can say entre comillas. So, for example, sinabi niya sa akin na pupunta daw siya. Tapos para may ganun. Yung question, yung parang quote unquote na expression. So, you can say, él me dijo que iba a venir entre comillas. Ayun, pwede mo sabihin yung ganun. Comillas is quotation marks. Panipi in Tagalog. Comillas simples, panipi single quotation marks. Then yung puntos suspensivos, ellipsis. Yung dot, tatlong tuldok. Diaresis, na banggit ko na sa inyo yan. Ito yung dalawang dots sa taas ng letter U, di ba? Yung word na pinguino. So, ibig sabihin yan, ipropronounce mo yung U. Pinguino. Pinguino. Ayun. Yun. Tilde. Tilde, accent mark. Kakatuto pa lang natin yan. Barra, slash, asterisco, asterisk, numeral or almohadilla, 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 number sign or hashtag, porcentaje, porcentaje ay percent, igual, equal sign, igual, mas, plus sign. So yung mas plus sign rin po yan. Menos, minus sign, dividido entre, so divided by or division, multiplicado por, multiplication or multiplied by. So for example, siguro ibigyan ko kayo ng examples. Paano kapag gusto kong itanong, ano bang Wi-Fi password nyo? Kunyari, tinatanong ko si Bradan, Bradan, ano bang Wi-Fi password dito sa lokal? So I could say the question, or I could use the question, ¿Cuál es la contraseña del
Wi-Fi, or yung ibang native speakers, they would pronounce this as Wi-Fi. Di ko alam kung sa Honduras, ano ba sa Honduras? Wi-Fi rin ba? pero, pero, pero may naman nila yung Wi-Fi. ¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi or Wi-Fi? Depende sa region. Pwede mo rin sabihin, ¿cuál es la clave del Wi-Fi or Wi-Fi? Pwede rin yung word na clave. So, wag niyo muna intindihin yung ano yung qual, etc. etc. Pag-aaralan natin yan. Ang sagot, para sagutin, ang Wi-Fi password ko ay mi contraseña de Wi-Fi es o mi clave de Wi-Fi or Wi-Fi es at yung password. So for example, Amy, paano binabasa yung password na ito? RC at 2025 exclamation point. Ayan na, meron ng guide. Paano binabasa sa Spanish? Sige nga, kung naalala nyo pa yung alfabeto. Um, A, R, S, I, Mm-mm. ano nga yun? Ayan, nandiyan na yung clue. Oh. Ay, arroba, dos, ay, Zero. cero, dos, cinco, hindi ko, hindi ko mandala yung isa po. Signo de exclamación. Signo de exclamation. Ano pala sa ba? R, S, Okay, bien, está bien. Siguiente, next, Brad PJ. Sige nga, try mo yung next. How would you read this Wi-Fi password in Spanish? Casa dot palabra underscore one. ¿Cómo se dice en español? Jonrel. Jonrel. Try nga. Sound check po. Rinig po. Go ahead. C, A, S, A, punto, P, A, L, A, B, R, A, guión bajo, 1. Guión bajo. Guión. Oh, es, Guión bajo. guión bajo uno. Muy bien. Berdan, sige nga yung next. How would you say buen at trabajo, number sign 7? Letra B, U, E, eh, N, ayan. Aruba, ah, T, R, R. ayun, R, A, B, A, ang J ay J, tama ba? Ah, J, muy bien. O, Aha. Almohadilla 7. Muy bien. O mahalaga to. Pag tinanong ka ng kapatid o bisita, ay, anong password dito? Gusto kong kumanik. Dapat alam mong ano yan. Next, Hermano Moises. ¿Cómo se dice Wi-Fi-MIDI underscore 2025 en español? Hermano Moises. Sound check. Ya, Hindi po. adelante. Wi-Fi. I-kompleto po yung Wi-Fi or kanta rin niya. Sí. Wi-Fi, Dion, Emi, M, I, D, I, Dion D. Bajo, Hindi siya D, D. D, D. I, Dion Bajo, 2025. Okay. Pero 'di ba, paano yung Wi-Fi sa letters, 'di ba? W, E, F, E. Ayun. Sige, last one, Hermano Fando. Sige nga. Sound po. Mhm. M-E-R-E-D Almohadilla 24/7. Almohadilla. Hindi siya Dilya. Sa Almohadilla. Tagalog kasi ganun, 'di ba? Dilya, kalye, hindi. Diya, parang Y. Almohadilla. Almohadilla. Aha. Okay. Bara 24/7. Okay, muy bien. And some examples ng addition subtraction. So for example,
2 más 2 es igual a 4. So, 2 plus 2 is equal to 4. Ganon. 5 menos 3 es igual a 2. Ayan. So, 5 minus 3 is equal to 2. So, laging es igual a kahit plural. Or multiplication, 3 multiplicado por 4 es igual a 12. 3 multiplicado por 4 es igual a 12. So, 3 times 4 is equal to 12. And división, 8 dividido entre 2 es igual a 4. So, 8 divided by 2 is equal to 4. Ayun. So, signo de interrogación, signo de exclamación. So, question marks and exclamation point or exclamation mark. So, again, sa Spanish, ang pagkakaiba ng Spanish sa Tagalog or sa English, sa simula pala ng question, nilalagyan na ng inverted question mark or inverted exclamation point bago magsimula yung sentence. Yun yung pagkakaiba. So, bakit ba nilalagyan ng inverted sign o baliktad na tanda sa simula ng pangungusap sa Spanish? Kasi ang Spanish ay phonetic at rhythm-based language. Ibig sabihin, binabasa ito ayon sa tunog at tono. Kaya kailangan mong malaman agad sa simula kung tanong ba siya o may emosyon ang sentence para tama ang tono mo habang binabasa. So, para malaman mo agad kung kailangan baguhin ang tono sa English o Tagalog, nalalaman mo lang na tanong na siya pagdating sa dulo. Kasi yung pagkakaiba sa Tagalog ng Spanish, 'di ba pag patanong, pupunta ka, pupunta ka, malalaman mo lang na tanong yung pupunta ka kapag may nakita ka na question mark. Usually, tumataas na lang yung boses mo, yung tono ng pangungusap mo sa dulo, pagpatanong. Pero sa Spanish, kapag question siya, dapat magtaas na ng tono mula sa simula. Sa simula pala ng sentence or ng word. Vienes? Ayun. So, nilalagyan siya ng inverted na question mark sa umpisa ng sentence na tanong or question. Ayun. Tsaka ginagamit rin yung inverted question mark, inverted exclamation point, para maiwasan ang confusion sa mahabang sentence. Minsan mahaba ang mga Spanish sentences, so kung wala ang inverted question mark sa simula, baka basahin mo muna ng normal, tapos sa dulo mo lang malalaman na tanong pala. So ako personally, maganda siya. I think sa lahat ng language dapat i-adapt ito na kasi kapag nakita mo yung inverted sign na question mark sa umpisa pa lang ng pangungusap, pag binasa mo siya, may idea ka na, tanong tong susunod. Kasi nakita ko na yung inverted question mark. So for example, yung sentence na, Cuando llegues, ¿puedes llamarme por favor? Ayun. So, kumbaga sa umpisa pa lang, kapag nakita mo na yung inverted question mark, itataas mo na yung tono ng boses mo. Cuando llegues, puedes llamarme por favor. Kasi kapag wala yung question mark sa umpisa, pwede mo siyang basahin na parang normal na pangungusap. Cuando llegues, puedes llamarme por favor? Ayun. So, sa Spanish, medyo strict sila pagdating sa ganyan. So, kung walang inverted sign, isipin mo na normal lang na pangungusap, hindi tanong. So, parehong rule para sa exclamation marks. So, pag may nakita ka na inverted sign or inverted exclamation point sa umpisa, ang ibig sabihin nun ay nangangailangan ng emosyon o sigaw yung babasahin mo. So, for example, que sorpresa! So, sa ke pa lang, nagsimula ka ng maging emotional. Feliz cumpleaños! Ayun, so nilalagyan ng inverted exclamation mark sa unahan, paalala na magsimula sa masigla o emotional o excited na tono. Klaro po? Klaro po yan mga kasama. So, some examples using the question marks, no? For example, repitan después de mí. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué lloras? ¿Cuándo llegas?
¿Quién es él? ¿Te gusta el español? ¿Puedo ayudarte? ¿Tienes hambre? Ayun. So, pag exclamation point naman, ah, hola, qué sorpresa. Feliz cumpleaños. Qué lindo día. Cuidado. Ayuda. Qué bonito. Vamos. No puede ser. Ayun. So, do you have any questions po? Klaro po ba sa inyo itong lesson natin? May questions po ba? Malinaw?